Sa video na ito, basahin natin ang buod ng nobela ni Benjamin Pascual na pinamagatang Ang Lalaki sa Dilim. Narito ang mga tauhan sa nobelang Ang Lalaki sa Dilim. Una, si Rafael, edukado at mayamang doktor, ngunit may madilim na pagkatao sa simula, babaero, manginginom at nakagawa ng mabigat na kasalanan. Siya ay simbolo ng taong may mataas na estado sa lipunan, ngunit may kahinaan sa moralidad. Gayunpaman, hindi siya ganap na masama sapagkat kalaunan ay lumitaw ang kanyang konsensya at kakayahang magsisi. Siya ang pangunahing tauhan at sentro ng tunggalian. Ang kanyang kasalanan ang nagpapaikot sa buong naratibo. Siya rin ang kumakatawan sa temang lalaki sa dilim. Isang taong bulag sa katotohanan dahil sa bisyo at kahinaan, ngunit kalaunan ay nakakita ng liwanag sa pamamagitan ng pagsisisi at pag-ibig. Sumasalamin si Rafael sa mga taong nasa kapangyarihan o may pribilehiyo na nagagamit ang kanilang estado upang takasan ang pananagutan, isang realidad sa lipunang Pilipino, lalo na noong panahon ng mga elitista at patriarkal na sistema. Ipinapakita rin niya ang posibilidad ng redemption o pagbabagong loob, isang mahalagang pagpapahalagang Kristiyano sa kasaysayan ng Pilipinas. Ikalawa, si Nick Cuerpo, isang lalaking makasarili at responsable, nalulong sa pambababae at kalayawan. Hindi niya nakita ang kanyang tungkulin bilang asawa at ama. Siya ang kaibigan ni Rafael at kasintahan ni Margarita. Siya ang nagsilbing foil character ni Rafael. Kung si Rafael ay nagbago, si Nick ay nanatiling bulag sa kanyang kasalanan hanggang sa kanyang kamatayan. Kinakatawan niya ang mga taong patuloy na nalulunod sa bisyo at imoralidad. Sa konteksto ng lipunan, siya ay larawan ng lalaking walang pananagutan sa pamilya, isang suliraning panlipunan na matagal nang umiiral sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinapakita rin niya ang ideya na hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng pagkakataon o kagustuhang magbago. Ikatlo, si Margarita Carrasco, isang edukada, sosyal at modernong babae, opera singer na may impluensyang kanluranin. Naniniwala siya sa liberal na pananaw sa relasyon at hindi naging tapat sa kanyang asawa. Siya ang asawa ni Rafael at naging kalaguyo ni Nick. Ang kanyang karakter ay nagpapakita ng pagkasira ng institusyon ng kasal at epekto ng pagtataksil. Sumasalamin siya sa impluwensya ng kolonyalismo at kanluraning kultura sa Pilipinas, lalo na sa pagbabago ng pananaw sa moralidad at relasyon. Ipinapakita rin niya ang tunggalian sa pagitan ng tradisyonal na pagpapahalaga, katapatan sa pamilya at modernong liberalismo. Ikaapat, si Ligaya, isang mahirap at bulag na babae ngunit may matibay na prinsipyo, dignidad at paninindigan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, siya ang may pinakamalinaw na moral na paningin. Siya ang biktima ni Rafael at simbolo ng liwanag sa kwento. Siya rin ang kumakatawan sa pag-asa, katatagan at kabutihan. Ang kanyang pagtanggap sa anak at pagpiling magpatuloy ay nagpapakita ng kanyang lakas ng loob. Kinakatawan niya ang inaaping sektor ng lipunan, mga mahihirap, kababaihan at biktima ng karahasan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, maraming kababaihan ang nakaranas ng ganitong uri ng pang-aapi ngunit nananatiling matatag. Siya rin ay simbolo ng makadiyos na paniniwala at pagpapahalaga sa buhay. Ikalima, si Aling Celia, isang mapagmahal at mapagtiis na ina. Kahit mahirap, handa siyang magsakripisyo para sa kanyang anak. Siya ang gabay ni Ligaya at kumakatawan sa lakas ng pamilya. Siya ang nagsisilbing moral na pundasyon sa kwento. Sumasalamin siya sa tradisyonal na Pilipinong ina, mapag-aruga, matiisin at handang magsakripisyo. Ito ay mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino
talino na makikita mula noon hanggang ngayon. Ika-6, si Marina Cuerpo, isang mapagmahal ngunit api at nasaktang asawa. Naging marahas dahil sa matinding galit at sakit na dulot ng pagtataksil ng kanyang asawa. Siya ang pumatay kina Nick at Margarita na nagsilbing kasukdula ng trahedya sa nobela. Ipinakita niya ang resulta ng matinding emosyon na hindi napigilan. Kinakatawan niya ang mga taong nagtitiis sa abusadong relasyon hanggang sa sumabog ang damdamin. Sa kasaysayan at lipunan, may mga kaso ng karahasang bunga ng matinding emosyon at kawalan ng hustisya. Ipinapakita rin niya ang panganib ng paglalagay ng batas sa sariling kamay. Ating nakilala ang mga tauhan sa nobela ni Benjamin Pascual na pinamagatang Ang Lalaki sa Dilim. Dumako tayo sa salaysay ng kwento. Ang nobela ay nagsisimula sa pagpapakilala kay Rafael Cuevas, isang mayamang doktor na espesyalista sa mata. Siya ay nakatakdang ikasal kay Margarita, isang opera singer at modernong babae na may impluwensyang banyaga. Sa panlabas, maayos ang kanyang buhay, may propesyon, pera, at magandang kinabukasan. Ngunit sa loob, siya ay may kahinaan sa bisyo, kababaihan at impluwensya ng kanyang mga kaibigan. Bago ang kanyang kasal, binigyan siya ng kanyang mga kaibigan ng isang stag party. Sa gabing iyon, dahil sa kalasingan at kawalan ng kontrol sa sarili, nagawa niya ang isang napakalaking kasalanan. Ginahasa niya ang isang babaeng bulag at mahirap na nagngangalang Ligaya. Dahil bulag si Ligaya, hindi niya nakilala ang mukha ng lalaki at walang ebidensyang naiwan laban kay Rafael. Nakaligtas siya sa pananagutan sa batas, ngunit hindi sa kanyang konsensya. Upang maibsan ang kanyang pagkakasala, lihim niyang tinulungan si Ligaya. Nagpadala siya ng 50,000 piso at liham upang hikayatin itong magpagamot sa kanya. Isang paraan upang mapalapit siya sa biktima nang hindi nabubunyag ang katotohanan. Habang tumatagal, lalong nagiging komplikado ang sitwasyon. Nalaman na si Ligaya ay nabuntis dahil sa nangyari. Ipinanganak niya ang bata at ipinangalan ito kay Rafael bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita ng doktor nang hindi alam na siya rin ang may sala. Ang mas masakit, si Rafael mismo ang naging ninong ng sarili niyang anak. Samantala, ang buhay may asawa ni Rafael kay Margarita ay hindi naging maayos. Si Margarita ay isang modernong babae na naniniwalang katanggap-tanggap ang pagkakaroon ng ibang karelasyon basta't may pag-amin at pagkakaunawaan. Dahil dito, nagkaroon siya ng relasyon kay Nick na siya ring kaibigan ni Rafael. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pagkasira ng kanilang pagsasama. Ngunit, ang mas matinding trahedya ay nangyari ng isang araw. Nabalitaan ni Rafael sa pahayagan na pinatay sina Margarita at Nick sa isang hotel. Ang pumatay ay si Marina, ang asawa ni Nick na matagal nang nagtitiis sa pagtataksil ng kanyang asawa hanggang sa hindi na niya ito kinaya. Sa puntong ito, lalong tumindi ang pag-uusig ng konsensya kay Rafael. Nakita niya ang bunga ng imoralidad, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa huli, hindi na niya kinaya ang bigat ng kanyang kasalanan. Inamin niya kay Ligaya at sa ina nitong si Aling Celia na siya ang lalaki sa dilim, ang lalaking lumapastangan kay Ligaya noong gabing iyon. Sa kabila ng lahat, pinili niyang akuin ang responsibilidad. Nais niyang ituwid ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Ligaya at pagtanggap sa kanyang anak. Dito nagtatapos ang nobela, hindi sa ganap na kaligayahan, kundi sa isang mabigat na katotohanan. Ang kasalanan ay may kapalit at ang tanging paraan upang magkaroon ng kapayapaan ay ang pagharap sa katotohanan at pananagutan.
Ating nabasa at naunawaan ang daloy ng kwento sa nobelang Lalaki sa Dilim. Narito ang ating pagpapatuloy, pagtalakay para sa karagdagang pag-unawa at kaalaman ukol sa akda. Unang tanong, tungkol saan ang akda na binasa? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang akda ay umiikot sa buhay ni Rafael at sa kanyang pakikipaglaban sa sariling kadiliman. Ipinapakita nito kung paano ang mga maling desisyon ng isang tao ay may malalim na epekto hindi lamang sa kanyang sarili kundi pati na sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na kay Ligaya na naging biktima ng kanyang pagkakamali. Ikalawa, ano ang kahulugan ng pamagat ng akda? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang pamagat na ang lalaki sa dilim ay sumasagisag kay Rafael bilang isang taong nababalot ng kadiliman. Hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi sa kanyang konsensya, moralidad at mga maling pasya sa buhay. Ipinahihiwatig nito ang kalagayan ng isang taong naliligaw ng landas at hindi agad nakakakita ng tama at mali. Ikatlo, ano-anong suliraning panlipunan ang makikita sa akda? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ayon sa akda, makikita ang iba't ibang suliraning panlipunan tulad ng kahirapan, kawalan ng wastong moral na gabay, pag-aabuso at karahasan, hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at ang epekto ng kapaligiran at maling pagpapalaki sa paghubog ng pagkatao ng isang individual. Ikaapat na tanong, dapat bang maparusahan si Rafael kung ikaw si Ligaya? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Nararapat lamang na maparusahan si Rafael dahil sa kanyang nagawang kasalanan, sapagkat mahalaga ang pananagutan upang makamit ang hustisya. Kung ako naman si Ligaya, haharapin ko ang aking sinapit ng may lakas ng loob at katatagan. Pipiliin kong ipaglaban ang aking karapatan at magpatuloy sa buhay sa kabila ng sakit, sa halip na hayaang manaig ang pait ng nakaraan. Ikalima, anong genre ng panitikan ang akda? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ang akda ay isang nobela na kabilang sa realismo sapagkat inilalarawan nito ang mga tunay na karanasan at suliranin ng tao sa lipunan. Ipinapakita nito ang realidad ng buhay at ang komplikadong kalagayan ng moralidad ng tao. Ika-anim, ano ang mensahe ng akda sa mga mambabasa? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Ipinapaabot ng akda sa mga mambabasa na ang bawat kilos at desisyon ay may kaakibat na bunga. Hindi kailanman matatakasan ng tao ang kanyang konsensya at ang pananagutan sa kanyang mga ginawa. Ikapito, ano ang aral na mauunawaan sa nobela? Narito ang maaari mong gabay na sagot. Sa huli, ang nobela ay nagtuturo na piliin ang tama kahit ito ay mahirap, sapagkat ang maling desisyon ay may mabigat na kapalit. Ipinapakita rin nito na mahalaga ang pagtanggap sa sariling pagkakamali at ang pagkakaroon ng lakas ng loob na magbago at bumangon mula sa anumang trahedyang naranasan.